Maraming salamat sa pagnood. Welcome sa Trilyonaryo, ang tambayan ng mga future trillionaires para ma-inspire. Siguro isa sa mga pangarap nyo ay magkaroon ng magandang buhay, yung ginagawa mo ang bagay na gusto mo, may oras ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo. O kaya maging isang milyonaryo. Binabati kita kung meron kang desire na ganyan dahil hindi lahat ng tao ay may ganyang pangarap. Pero bago mo makamit ang estado ng mayaman, kailangan nyo ma-develop ang rich and millionaire mindset. Dahil 90% ng mga achievements at success ay nagmumula sa quality ng iyong pag-iisip. Ika nga sa award-winning speaker at author na si Earl Nightingale. You become what you think about. Pag lagi mong iniisip ang iyong target at meron kang pag-iisip ng isang mayaman at matagumpay na tao, posibleng makamit mo din ang achievements nila dahil you become what you think about. Kaya sa video na to, tatalakayin natin ang 6 mindsets ng mayaman. Ini-encourage namin kayo na panoorin ang buong video at kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na rin at gawing part ng iyong investment ang panonood ng aming videos. Maraming salamat. Number 1. Think big. Ang pag-iisip at pagkakaroon ng malaking pangarap ay isang attitude na kailangan ng isang tao para siya ay magtagumpay. Kung wala kang malawak na pag-iisip, nangunguhulugan lang yan na hindi malaking tiwala nyo sa sarili nyo. Kung titignan mo ang mga attitude ng mga kumikita ng 10 times more ng inyong income ngayon, ano ba ang common attitude na nakita mo sa kanila? Paano sila magsalita? Naririnig mo ba sa kanila ang salitang imposible? At paano ba sila mag-isip? Sa libro na Think and Grow Rich, unang nabanggit ng author na si Napoleon Hill ang statement na thoughts are things. Alam niya na magbibigay buhay kung ano man ang iniisip natin. Tulad ng statement na binanggit ko kanina, you become what you think about. Ang taong nag-iisip na hindi magtatagumpay ay hindi nagtatagumpay. Ang tao naman na nakakaranas ng pagsubok ngunit naniniwala siya na siya'y magtatagumpay ay nagiging successful din sa bandang huli. So paano ba natin may improve ang quality ng ating pag-iisip? Bibigyan namin kayo ng 3 tips. Una, isipin mo na deserving ka sa isang masagana at isang successful na pamumuhay. Sa ganyang attitude, nababago mo ang iyong pag-iisip. Pangalawa, iwas-iwas muna tayo sa trend ng social media. Lalo na yung mga tao nagpo-post ng mga walang kwentang bagay. Pangatlo, magbasa kayo ng libro, articles, or manood ng videos na nagbibigay sa inyo ng inspirasyon tulad ng mga videos na to. Kung ano man ang gawin nyo mga kaibigan, ito ang kailangan nyong tandaan. Lahat tayo nag-iisip at kung mag-iisip ka na lang din, piliin nyo ang high quality na pag-iisip. Isipin mo kung saan ka deserving at kung ano ang gusto mong maging. Number 2, mag-focus ka sa net worth. Hindi naiisip ng karamihan ang pagkakaiba ng income at net worth. Dahil iniisip nila kung malaki ang income ng isang tao, ay mayaman na ito. Kung lilinawin natin, ang income ay ang pera na natatanggap natin mula sa trabaho, negosyo at investment. Ang net worth naman ay ang total value ng iyong assets minus liabilities and expenses. Halimbawa, kung meron kang 150,000 pesos na portfolio sa stocks, 200,000 pesos sa savings, 500,000 sa ibang properties, at 50,000 sa liabilities, meron kang net worth na 800,000 pesos. Kung mas mataas ang iyong assets compared sa liabilities, meron kang positive net worth. Kung mas mataas naman ang total liabilities mo sa inyong assets, ang tawag dito ay negative net worth. Ang tanong, bakit mo kailangan mag-focus sa net worth kung malaki naman ang iyong income? Halimbawa, kung kumikita ka ng income na 50,000 pesos buwan-buwan, maganda yan dahil nakocover niya ang iyong expenses. Ngunit kung focused ka lang sa income, eventually hindi mo mapaprotekta ng sarili mo mula sa expenses, especially pag hindi mo na kaya magtrabaho. Dahil kung di mo na kaya magtrabaho, wala ka ng income. At dahil wala kang asset, back to zero ka. So sa huli, sino mas mayaman? Ang isang taong may income na 50,000 pesos pero ginagastos din ng 50,000 pesos per month? Or isang tao na may income na 40,000 pesos ngunit nag-invest siya ng 10,000 pesos buwan-buwan? Kaya ito ang dapat nating tandaan, ang mayayaman nakafocus sa net worth. Dahil sa bandang huli, ang tunay na mas malaki ang value ay ang assets na meron ka. Number 3, mag-acquire ka ng assets, hindi liabilities. Ito ay isa sa mga common misconceptions ng ating society ngayon. Nakikita natin ang mga mayayaman ay nagmamaneho ng kanilang magagarang sasakyan, nakatira sa malaking bahay, at syempre, meron silang latest na iPhone. Ngunit, hindi natin nakikita ang tunay na dahilan kung bakit meron sila nito. Hindi sila mayaman dahil meron silang latest na iPhone or magandang kotse. Mayaman sila dahil marami silang assets. So ano bang ibig sabihin ng asset? Para hindi komplikado, gagamitin natin ang simple explanation ni Robert Kiyosaki na ang author ng Rich Dad, Poor Dad.
Ang asset are things that put money into your pocket. Ang kasalungat naman dito ay ang liabilities that take money out of your pocket. Gawin nating halimbawa, ang isang kondo. Kung dito ka nakatira, nagbabayad ka ng association dues, ilaw, tubig, ito ay nagiging liability kasi naglalabas siya ng pera from your pocket. Ngunit kung ito ay ilagay mo sa Airbnb or iparenta mo at nag-generate siya ng monthly income ng around 30 to 50,000 pesos, ito ay asset. Ang tunay na mayayaman, alam nila ang ibig sabihin ng asset at liability. Bago sila bumili ng magarang sasakyan or iPhone, nag-i-invest muna sila sa mga asset. Hindi tulad sa mga average na tao, pag bibili ng latest iPhone, ginagamit nila ang sarili nilang pera at walang asset na binubuo. Kaya ang ending, palagi silang kinukulangan ng pera. Kaya kung gusto mo bigyan ng proteksyon ang iyong pinaghirapan na pera, huwag kang padalos-dalos at mag-acquire ka muna ng mga asset. Number 4, hayaan mo ang pera na magtrabaho para sa'yo. Ano ang common advice na naririnig natin dati? Mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos mong mag-graduate, makakuha ka ng magandang trabaho at make sure malaki ang sahod at maganda ang benefits ng kumpanya. Marami sa atin ang na-program na ganitong mindset ng ating mga magulang, ating mga tito at tita, or ng mga kakilala natin. Kaya hindi ka rin magtataka na halos lahat ng tao ay may mindset na nagtatrabaho para sa pera. Wala naman masama na magtrabaho ang isang tao dahil ang majority ng trabaho natin ay marangal. Kung nagtatrabaho ka ngayon, ibahin mo ang iyong priorities dahil huwag mong payagan na magtrabaho ka hanggang sa pagtanda mo. I-develop mo ang mindset ng mga mayayaman na pera ang dapat nagtatrabaho para sa'yo. Simulan nyo na mag-ipon ngayon, aralin nyo kung ano yung leverage, magbasa ng mga financial books, maghanap ng investment opportunities, manood ng mga videos na tulad nito, at higit sa lahat, ibahin mo ang mindset mo towards money. Kung naniniwala ka sa kasabihan na money is the root of all evil, o yung idea na di bale na walang pera, masaya naman ako, hindi ka yayaman dahil tinatanggihan mo ang biyaya na dapat meron sa'yo. At ito pa ang dapat nating tandaan, ang oras at lakas natin ay may limitasyon. Kung magtatrabaho ka habang buhay at hindi ka magpaplano, maraming opportunity ang masasayang. Ika nga sa sinabi ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Number 5, mag-focus ka lang sa opportunity. Kung meron kang pangarap at gagawa ka ng desisyon, saan nakatuon ang iyong atensyon? Ang mga mayayaman at nagtatagumpay ay nakafocus 100% sa reward or sa tsansa na mapapaunlad nila ang kanilang buhay o ma-increase kung ano man meron sila ngayon. Samantalang ang average na tao ay gumagawa ng desisyon na base sa takot. Lagi sila naghahanap ng rason kung bakit ang isang bagay ay hindi mangyayari. Paano kung di mag-work? Paano kung malugi lang ako? Wag na, masyadong risky. Kaya sa huli, wala talaga nagbabago at nangyayari sa kanilang buhay. Ngunit ito ang reality. Lahat ng ginagawa natin ay risky. Kaya dapat masanay ka na lahat ng gagawin mo ay involved ang risk. Kahit mag-stick tayo sa ating trabaho na akala natin safe at secure, ngayon dahil sa pandemic na gawa ng COVID-19, marami sa atin ang nawalan ng trabaho at wala ring mga assets. Ngayon, hindi na alam kung saan kukuha ng pang-grocery. Kaya kaibigan, pagpatuloy mo lang yan na ito pa rin ang iyong pangarap at wag na wag kang susuko kung alam mo na may naghihintay na reward sa dulo. Number 6, bigyan mo ng malaking halaga ang oras. Nakita natin na maraming tao ang pumipila kapag merong sale at mga ibang tao pumipila sa counter ng mahigit 2 hanggang 3 oras para makuha ang discount. Bakit tinitipid nila ang pera at winawaldas ang oras? Pwede mo naman bilhin yan sa buong halaga in just 5 minutes or less. Tandaan natin na lahat tayo ay may 24 hours sa isang araw. Dahil ang oras ay limitado, lahat ng successful at matagumpay na tao ay binibigyang halaga ang oras. Dahil pag nawala na ito sa'yo, hindi mo na ito mababalik. Kung nagsasayang ka ng isang oras sa social media ngayon, hindi mo na ito mababalik. So ano ang dapat mong gawin sa iyong oras para bigyan ito ng halaga? Una, alamin mo kung ano yung goal mo in 5 to 10 years. Pangalawa, gumawa ka ng sistema kung paano mo siya ma-achieve. Pangatlo, hatiin mo ngayon ang 5 years to weekly achievements. Halimbawa, kung ang goal mo ay magkaroon ng isang negosyo at kailangan mo ng 1 milyong kapital. Kapag gusto mo ito ma-achieve in 5 years, kailangan mo makaipon ng 200,000 pesos taon-taon. 16,700 pesos naman buwan-buwan at 4,175 pesos bawat linggo. Ang halagang 1 million ay example lamang. Pwede nyo ito gawin sa kahit anong halaga. Gamitin nyo lang ang same principle. Kung gagawin mo to, gigising ka araw-araw na may purpose dahil meron ka ng goal. At kung meron ka ng goal, sasayangin mo pa ba ang oras mo? Ang conclusion ay ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na tao ay hindi ang pera, kundi ang quality ng kanilang
ng mindset. At ayan mga kaibigan, ang 6 na mindset na magpapayaman sa'yo. Ano ang pinakagusto nyo? Isulat lamang sa comments dahil ang aktong pagsulat ng isang bagay ay lalo itong mananatili sa'yo. Ang paborito namin ay ang number 1 na think big. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please smash that like button. Subukan natin makakuha ng 1,000 likes. Kung may natutunan naman kayo, please share sa buong barkada para lahat tayo sabay-sabay magtagumpay. Magkita-kita tayo sa next video. Please subscribe and don't forget to smash that notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na videos na pangtagumpay. Magkita-kita tayo sa next video. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life. Maraming salamat sa pagnood. Welcome sa Trilyonaryo, ang tambayan ng mga future trillionaires para ma-inspire. Ito si Juan at ito naman si Pedro. Pareho silang empleyado at kumikita ng parehong halaga. Masipag sila sa kanilang trabaho at pareho silang nagtatrabaho ng 8 oras araw-araw. Si Juan ay may pamilya, si Pedro naman ay single at may pinapatay yung bahay. Madalas, 100% ng kanilang income ay napupunta sa gastusin. Dahil dito, nahihirapan silang makapag-ipon. Para masolusyonan ito, naghanap si Juan ng ekstrang mapagkakitaan. Nakapagdesisyon siya na magbenta online. Dito niya nilaan ang kanyang extra oras pagkatapos ng trabaho. Si Pedro naman ay hindi naghahanap ng ekstrang pagkakitaan. Ang ginagawa lang niya ay nag-overtime araw-araw. Lumipas ng 6 na buwan, parami ng parami ang naging customers ni Juan. At ang magandang nangyari ay meron na siyang naiipon. Si Pedro ay nakakaipon din galing sa pag-overtime niya sa trabaho. At sa paglipas ng 1 taon, naging successful ang side hustle ni Juan. Patuloy na dumadami ang kanyang customers at mas malaki na ang kinikita niya mula sa income na galing sa trabaho niya. At kung plano niya mag-resign, kaya niya na itong gawin. Habang si Pedro naman ay palagi pa rin nag-overtime. Hindi niya kayang mag-resign sa trabaho dahil dito siya umaasa. Sa ganitong halimbawa, nakita natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng multiple source of income. Kahit na pareho silang masipag at nagtatrabaho ng extra araw-araw, malaki pa rin ang pinagkaiba ng kanilang kinikita. Dahil si Pedro ay umaasa lang sa kanyang trabaho, habang si Juan ay may negosyo na nagtatrabaho para sa kanya. Kung isa ka rin sa mga taong hirap mag-ipon at madalas kinakapos sa pera, subukan mong gamitin ang ganitong strategy, ang magsimula ng side hustle. Ang side hustle ay isang opportunity na kumita ng ekstrang pera galing sa iyong passion. Madali lang mag-umpisa, especially sa panahon ngayon na mal-leverage natin ang internet. Ang maganda sa side hustle ay pwede kang magsimula kahit maliit ang kapital. Konting oras lang ang kailangan para ito'y mapatakbo, wala kang boss, at hindi mo kailangan mag-quit mula sa iyong unang trabaho. At higit sa lahat, meron kang multiple source of income. So ano ba ang mga side hustle na pwede mong gawin mula sa iyong kwarto? Sa video na to, tatalakayin natin ang 8 side hustles na pwede mong gawin kahit wala kang business experience mula sa iyong bahay. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan mag-iwan ng like sa video para ma-recommend naman siya ni YouTube sa mga taong may interes sa ganitong impormasyon. Maraming salamat. Number 1, dropshipping. Ang dropshipping ay isang retail business kung saan ang seller ay pwedeng tumanggap ng orders mula sa kanyang customers kahit wala siyang hinahawakan na produkto. Ang maganda sa dropshipping ay hindi na ikaw ang mag-i-inventory. Pwede kang kumita sa isang produkto kahit hindi mo ito nahahawakan at pwede mo ito gawin sa kwarto mo gamit ang internet. Di kagaya ng traditional na retail store na kailangan mo pang gumastos ng malaking halaga para magpatayo ng malaking tindahan. Sa dropshipping, kailangan mo lang gumawa ng online store at pwede ka nang kumita galing sa produkto ng iyong suppliers. Halimbawa, ang isang supplier ay may produkto na worth 300 pesos. Kung gusto mong kumita ng pera sa produktong ito, ang gagawin mo lang ay i-post ang larawan nito sa iyong online store at ipresyo ito ng mas mataas ng binigay ng iyong supplier. Hintayin mo lang na may potential customer na gustong bumili ng iyong produkto. At pagkatapos niyan, pag meron ng gustong bumili, ikaw naman ang magpa-process ng order doon sa iyong supplier at sila na ang bahala sa lahat. Ganun lang kasimple ang proseso ng dropshipping business. Ang halimbawa ng online store na pwede mong gamitin sa iyong dropshipping business ay ang Lazada at Shopee. Kung gusto mong gumawa ng iyong online store, pwede mo rin gamitin ang Shopify. Ang halimbawa naman ng mga sikat na supplier ay AliExpress at Alibaba. Number 2, blogging. Kung ikaw ay may passion sa pagsusulat at mahilig mag-share ng interesting ideas, pwede mong pasukan ang blogging. Ang blogging ay isang online journal or diary kung saan pwede ka magbahagi ng impormasyon o opinyon base sa pananaw mo sa isang bagay o pangyayari. Halimbawa, kung mahilig ka mag-travel, pwede mong ibahagi ang iyong
karanasan at opinion mo sa lugar na yun. Kung ikaw naman ay may passion sa pagluluto, pwede mong ibahagi ang iyong recipes at techniques sa pagluluto. Ang maganda sa vlogging ay magagawa mo to kahit sa bahay ka lang. At pwede mo to gawin kahit kailan mo gusto. Paano naman kikita ng pera dito? Isang common na paraan na pwedeng kumita ng pera sa vlogging ay through advertisements. Kagaya ng YouTube, pwede kang kumita ng pera mula sa Google AdSense at iba pang mga ad networks. At pwede ka rin magbenta ng ad space sa iyong website. Pangalawang paraan na pwedeng kumita ng pera ay kung may brand na kumpanya na gusto magpa-sponsor ng kanilang produkto. At ang pangatlong paraan na pwedeng kumita ng pera sa vlogging ay pagiging affiliate. Ang mga halimbawa na vlogging website na pwede ka magsimula ngayon ay Wix, WordPress at Weebly. As long as meron kang dedikasyon at creativity sa pagsusulat, malaking chance na magiging successful ka at kikita ng malaking halaga sa vlogging. Number 3, YouTube. Katulad ng vlogging, ang YouTube ay isang online platform kung saan pwede ka magbahagi ng impormasyon in video format. Ang kagandahan sa YouTube ay wala kang babayaran kung gusto mo magsimula. Mataas ang success rate dahil sa dami ng viewers na pwedeng manood ng iyong videos. At once na-meet mo ng requirements ni YouTube for monetization, pwede ka nang kumita galing sa mga ads ng iyong video. Ang puhunan mo lang dito ay creativity at consistency. Marami nang nakilala at naging successful dahil sa YouTube. Tulad ni PewDiePie, Logan Paul, at ang local YouTube star na si Kong TV. Kaya kung meron kang talent at skill sa isang bagay, subukan mong ibahagi ang iyong kaalaman sa YouTube. Maging consistent hanggang marami nang nanonood ng iyong videos. Number 4, affiliate marketing. Kung natatandaan mo pa ang dropshipping, pareho lang ang concept sa affiliate marketing. Pero sa halip sa profit, commission naman ang kikitain mo dito. Ang idea ng affiliate marketing ay ang pag-promote ng produkto ng kumpanya at kung merong bibili, makakatanggap ka ng small commission. Parang ikaw ang nagsisilbing tulay ng customer at ang kumpanya na nagbebenta ng produkto. Halimbawa, si Paul ay merong YouTube channel at ang content niya ay mga tech reviews. Sa bawat video niya, meron siyang affiliate link na kung pinindot ng viewer ay direct ito mapupunta sa store na nagbebenta ng produkto. At pag successful na mapili ng customer produkto na yon, meron siyang matatanggap na pera. Kung mas marami ang bumili, mas malaki ang kanyang commission. Ang common na affiliate marketing channels ay influencer, YouTuber, at blogger. Ang halimbawa naman ng kumpanya na may affiliate program ay Shopee, Clickbank, Lazada, Zalora, at Amazon. Number 5. Food catering. Ang isang negosyo na palaging patok ay food business. Dahil hindi nawawala ang pagkain sa araw-araw na pangangailangan, malaking opportunity na magsimula ng food catering business. Ang food catering business ay isa sa mga negosyo na pwede kang kumita ng malaki kahit maliit ang iyong puhunan. At maganda pa dito, palaging may demand dahil halos lahat ng tao ay gusto mag-celebrate tuwing may okasyon. Pangalawa, pwede kang magsimula sa maliit na kapital. Pangatlo, lalo mo pang ma-explore ang pagluluto. At kung meron kang experience sa food service at sa pagluluto, pwede mong simulan ng ganitong negosyo. Kailangan mo lang gumawa ng business plan at siguraduhin maganda ang quality ng iyong pagkain. Number 6. Online selling. Halos lahat ng tao ngayon ay merong cellphone at lalong tumataas ang bilang ng tao na gusto mag-shop online. So isang epektibo na pamamaraan na gusto mong kumita ng ekstrang pera ay magbenta online. Ang maganda sa online selling ay mas maliit ang kapital sa pag-setup ng online shop. Wala kang babayaran na tauhan dahil ang internet na ang bahala sa operasyon. At walang restriction kung saan at kailan gusto mong magbenta. Dahil ang iyong customers ay worldwide at bukas ang internet 24/7. Pero sa taas ng kompetisyon, kailangan mo mag-aral ng online selling at gumawa ng mabuting plano kung paano mong patatakbuhin ang iyong negosyo. Merong 4 na bagay na dapat mong tandaan kung plano mo magbenta online. Una, dapat alam mo kung anong produkto ang iyong bebenta. Pangalawa, maglaan ka ng panahon para sa iyong marketing strategy at kung sino ang iyong mga target customers. Pangatlo, dapat kang merong maaasahan na supplier. Pang-apat, planuhin mo ng mabuti kung anong online selling platform ang gusto mong gamitin. Number 7, social media manager. Kung meron kang alam sa search engine optimization or SEO, copywriting, at magaling mag-research ng napapanahong topic na babagay sa'yo ang maging social media manager. Maraming influencer, content creator, at entrepreneur na walang skills kung paano palakihin ang kanilang brand. Kaya willing sila na mag-hire ng social media manager. Ang maganda sa pagiging social media manager ay hindi masyado time-consuming ang pagtatrabaho. Kaya mo to gawin kahit nasa bahay ka lang o sa kwarto mo. At maganda rin itong gawin na secondary source of income. Number 8.
Freelancing. Kung ayaw mo ang idea na magtrabaho sa isang kumpanya at ayaw mo rin na meron kang boss, nababagay sa iyo ang freelancing. Ang kailangan mo lang sa freelancing ay laptop or computer at malakas na internet connection. Ang kagandahan sa freelancer ay konting oras lang ay ilalaan mo sa iyong trabaho. Meron kang control sa iyong income dahil depende sa iyo kung magkano ang charge mo sa iyong serbisyo at lalo pang mas mapapalawak ang iyong kaalaman. Mga ilang halimbawa na trabaho ng mga freelancer ay virtual assistant, graphic designer, copywriting, at photography. Ang halimbawa naman ng freelancing platform ay Upwork, Fiverr, at ang local platform na onlinejobs.ph. Ang tagumpay sa freelancing ay nakabase sa iyong skills, reputasyon, at sa quality ng serbisyo na binibigay mo sa client. Ang conclusion, kung palagi kang kinakapos sa pera at gusto mong itaas ang iyong income, kailangan mo maghanap ng extra income sa labas ng iyong trabaho at simulang pasukin ang mundo ng side hustle. At ayan mga kaibigan, ang 8 side hustle na pwede mong gawin sa kwarto mo ngayon. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please smash that like button and don't forget to share sa buong barkada para lahat kayo ay sabay-sabay magtagumpay. Kung may natutunan naman kayo, please subscribe and don't forget to smash that notification bell para ma-notify kayo ng ating susunod na videos na pangtagumpay. Magkita-kita tayo sa next video. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life. Maraming salamat sa pagnood. Welcome sa Trilyonaryo, ang tambayan ng mga future trillionaires para ma-inspire. Mga kaibigan, may mga kilala ba kayo na kasasweldo pa lang ay ubus na? Hindi pa nga nakakredit sa ATM ang sweldo, wala na. Kahit gaano kataas ang sweldo, umuutang pa rin. Nangyari na ba ito sa'yo? Sa video na to, tatalakayin natin ang mga psychological tricks or hacks na pwede natin gamitin para mabilis makapag-ipon at maging #iponaryo. Number 1, 30-day rule. Huwag magpadala sa emosyon. Kapag may gusto kang bilhin, maghintay muna ng 30 days. Ang epekto nito ay mababawasan mo ang tinatawag nilang emotional buying or impulse buying. Ito ay ang pagbili ng isang bagay na padalos-dalos o biglaan. Kapag in-apply mo ang rule na to, after 30 days, baka hindi nyo na type bili ng bagay na yun. Kadalasan kasi, pag bibili tayo ng isang bagay, ito ay popular or na-hype ng social media. At ang presyo nito ay mataas pa. Ngunit pagkalipas ng 30 days at gusto nyo pa rin siya, may chance na mura mo na siya mabibili. Number 2, kumain muna bago mamili. Nangyari na sa atin lahat ito. Nag-grocery tayo ng gutom. Ang ending ay nakabili tayo ng mga bagay na hindi natin kailangan. Dahil gutom ka, para gusto mo nang kainin ng buong supermarket. Kung nakakain ka na bago mag-shopping, mas makaka-concentrate ka na sa mga dapat mo talagang bilhin kasi wala nang urge mo na mag-impulse buy because of hunger. Ika nga sa isang Swedish proverb, he who buys what he does not need steals from himself. Number 3, bigyan ng pangalan ang ipon. Isang halimbawa dito ay ilagay sa sobre ang iba't ibang klaseng ipon at ipangalan. Pwede gamot ni tatay o tuition ni junior. Kapag ito ay nakapangalan na, nagkakaroon tayo ng emotional attachment dito. Ikaw, bilang isang mabuting anak, kaya mo ba kumuha ng pera na nakalaan para sa gamot ng tatay mo? O bilang isang magulang, kaya mo ba na ipautang ang pang-tuition ni junior? Dahil dito, mas mabivisualize mo kung ano ang mga priorities mo at kung ano ang mas importante. Number 4, magtabi muna bago gumastos. Alam natin kung gaano kahirap magtabi ng pera kaagad, lalo na kung ang sahod ay sumasabay sa gastos. Pero kung magtabi ka na agad ng pera bago gumastos, mas makakaipon ka. Mas mapapadali ito kung mag-setup ka ng account na nag-automate na mag-transfer ng pera sa savings account mo once na matanggap mo na ang sahod mo sa iyong payroll account. Ang sabi sa libro na Richest Man in Babylon, dapat magtabi tayo ng 10% ng ating kita buwan-buwan. Dahil automatic ito, hindi na natin namamalayan ng pera at kusa na lang nag-a-adapt ang ating spending habits. Number 5, gumawa ng listahan. Sa paggawa ng listahan, maiiwasan mo bili ng mga gamit na hindi mo kailangan at maiiwasan mo din ang masobrahan sa pagbili ng mga bagay na kailangan mo. Kung wala kang listahan, meron kang makakalimutan. At pag may nakalimutan ka, pabalik-balik ka sa grocery. At kung pabalik-balik ka sa grocery, gagastos ka na nga sa pamasahe, mas mapapabili ka pa lalo ng mga bagay na hindi mo kailangan. Nakatipid ka na sa pera, nakatipid ka pa sa oras. Number 6, palakihin ang pera, hindi ang gastos. Kung sumasahod ka ng 20,000 pesos at nakakapag-ipon ka ng 5,000 pesos kada buwan, kung magtatrabaho ka pa at kikita ka ng 25,000 pesos, ngayon makakasave ka na ng 10,000. Dapat ang expenses mo ay hindi magbago. Kasi kung tataas ang expenses mo sabay sa kinikita mo, wala ring kwenta dahil nagtrabaho ka ng extra pero ang ipon mo ay hindi nagbago. Ika nga sa kasabihan, it's not about how much money you make, it's how you save it. Number 7, mag-budget para sa luho.
Ha? Akala ko ba mag-iipon? Bakit biglang may budget para sa luho? Mga kaibigan, dapat maglaan tayo ng small percentage para sa ating luho. Dahil dito, mas maiwasan natin ang pagbili ng mga extra luho na hindi natin kailangan. Para meron din tayong linulook forward, from time to time, dapat i-reward natin ang ating sarili. Kung baga sa mga kaibigan natin na mahilig mag-gym, ito ay parang cheat day. Para hindi ka tamarin mag-ipon at hindi negative sa utak natin ang pag-iipon. Ika nga sa kasabihan, being in control of your finances is a great stress reliever. At ayan mga kaibigan, mga 7 psychological tips or hacks para mabilis kang makapag-ipon. Anong pinakagusto niyo? Isulat lamang sa comments dahil ang aktong pagsulat ng isang bagay ay lalo itong mananatili sa'yo. Ang pinakagusto namin ay ang number 1, the 30-day rule. Kung nagustuhan niyo ang video na to, please smash that like button. Subukan natin makakuha ng 1,000 likes. Please share sa buong barkada para lahat kayo ay sabay-sabay magtagumpay. Kung may natutunan naman kayo, please subscribe and don't forget to smash that notification bell para ma-notify kayo ng mga susunod nating videos na pangtagumpay. Magkita-kita tayo sa next video. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life. Maraming salamat sa pagnood. Welcome sa Trilyonaryo, ang tambayan ng mga future trillionaires para ma-inspire. May kilala ka bang hirap pumasa sa mga exams noon, pero napakayaman na ngayon? O hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit mas maayos pang buhay niya kumpara sa mga college graduate? Maraming rags to riches na stories. Ano ang kaibahan nila sa mga nagsastruggle? Ang mga katanungan nito ay nais mabigyang kalinawan ni Napoleon Hill, ang author ng award-winning libro na Think and Grow Rich. Bagamat ito ay na-publish noong 1937, ito pa rin ang isa sa mga pinaka-importanting libro na dapat mong basahin para magtagumpay at highly recommended ito ng mga pinaka-successful sa ating generation tulad ni Damon John, ang may-ari ng clothing line na FUBU at isa sa mga host na show na Shark Tank. Sinubaybayan ni Napoleon Hill ang higit na 500 pinakamayaman na tao for 25 years. Kabilang na dito ay si Henry Ford, Theodore Roosevelt, Thomas Edison, Dale Carnegie, John Rockefeller at iba pa. Ang pinakasinubaybayan niya ay si Andrew Carnegie, isa siya sa pinakamayaman na tao sa kasaysayan. Nagsimula siya sa pagiging munting telegrapher hanggang naging may-ari na pinakamalaking steel company noon. Paano kaya niya ito nagawa? Maraming iba't ibang reasons kung bakit ang isang tao ay nagtatagumpay, ngunit may isang bagay na meron lahat sila. Ayon sa libro, ito ay tinatawag na burning desire. Ano ang burning desire? Kung may puwersahang naglublob ng ulo mo sa tubig at hindi ka makahinga, sa una, kaya pang tiisin ng konti kasi may hangin ka pa sa iyong katawan. Ngunit, unti-unti itong nagiging mahirap at ikaw ay nagsastruggle kasi kailangan mong makahinga. Kapag hindi mo na kaya, gagawin mo na ang lahat ng magagawa mo para makaahon at para makalanghap ng hangin at para guminhawa ang pakiramdam mo. Ito ang burning desire. Kailangan ang desire mo sa pagtatagumpay ay kasing tumbas ng desire mo sa paghinga. Halimbawa, si Elon Musk na may-ari ng SpaceX, noong dinedevelop pa niya ang kanyang mga self-landing rockets, 2 beses sumabog ang test rockets niya. Konti na lang yung pera niya at binabatikos pa siya ng media at ng astronaut na si Neil Armstrong. Ngunit pinush niya ng pinush hanggang nakadevelop siya ng self-landing rocket at ngayon sila na ang nagla-launch para sa NASA. At kasalukuyan, marami nagsasabi na siya ang magiging unang trilyonaryo sa kasaysayan. #GOAT. Ika nga, sasabi ni Elon Musk, I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Isa pang halimbawa ay si Jack Ma, ang founder ng Alibaba. Nagsimula siya sa pagiging teacher noong 90s. Konti pa lang ang taong may internet noon. At nung naisip niya ang idea na yan, marami sa China ang hindi alam kung ano ang internet. Dahil sa kanyang burning desire, ngayon si Jack Ma ay isa sa pinakamayaman tao sa buong mundo. Isa sa mga quotes na paborito namin sa kanya ay keep your dream alive. Kayo mga kaibigan, sa mga plano nyo ngayon, meron ba kayong plan B or fallback? Kung ang sagot nyo ay oo, ibig sabihin nito ay hindi buo ang burning desire nyo kasi meron kayong retreat option. Sa oras na nahihirapan ka at mistulang wala ka ng options, gagamitin mo ang plan B para makatakas at ultimong hindi ka magtatagumpay sa iyong pangarap. Tandaan, nung nilulunod ang mukha mo sa tubig, ang tanging goal mo lang ay makaahon at gagamitin mo ang lahat ng lakas mo para makaahon at makahinga. Isang halimbawa sa aklat ay ang instruction ng pinuno ng mga sundalo na sunugin ang sinakyan nilang mga barko para makarating sa sinasakop nilang isla. Bagamat mas marami ang bilang ng kalaban nila, sila ay nanalo kasi it's either you win or you die.
Si Bill Gates nag-drop out sa Harvard para may itaguyod niya ang Microsoft. Ganon din si Mark Zuckerberg, nag-drop out siya sa Harvard para makapag-focus sa Facebook. Ang isa pa na kailangan mo para magtagumpay ay faith. Ayon sa libro, ang faith ay ang paniniwala na magtatagumpay ka. Dapat na-visualize mo na ikaw ay magtatagumpay. Kailangan sa simula pa lang, naniniwala ka na ikaw ay magtatagumpay at ramdam na ramdam mo na ang feeling nito. Ika nga sa kasabihan ni Henry Ford, whether you think you can or you can't, you are right. Kailangan nyo na i-claim. Isang halimbawa dito ay si Jim Carrey. Nung hindi pa siya sikat na komedyante, nagsulat siya ng cheque na nakapangalan sa kanya na nagkakahalagang $1 million. Araw-araw niya itong tinitignan. After 1 year, nakatanggap siya ng cheque na nagkakahalagang $1 million mula sa pelikula niya na Dumb and Dumber. Mga kaibigan, kailangan may vision tayo sa sarili natin para ito ang magiging silbing guide natin. Ika nga sa kasabihan, the best way to predict the future is to create it. At ayan mga kaibigan ang core messages na natutunan namin sa libro. Kung gusto niyo pa ng follow-up video, pakisulat sa comments ang mga salitang Volume 2. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please smash that like button at subukan natin makakuha ng 1,000 likes. Kung may natutunan naman kayo, please subscribe and don't forget to smash that notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video na pangtagumpay. Magkita-kita tayo sa next video. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life. Mga uladista, gusto niyo bang yumaman? Ngayon, i-discuss natin ang 3 pinaka-importanting tips or hacks ika nga ayon sa librong Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Number 1. Kailangan nyo malaman ang difference between an asset and liability. Nung una kong narinig ang mga salita na to, muntikan na ako nag-nosebleed mga unadista. Ngunit simple lang pala ang ibig sabihin nito. Ayon sa libro, assets are things that put money into your pocket and liabilities are things that take money out of your pocket. Ang example ng isang asset ay isang apartment for rent na may kolekta ka buwan-buwan. Ang asset ay isang uri ng negosyo katulad ng laundry shop or online store sa Lazada. O kaya pagbili ng stock sa stock market. Basta may pumapasok na pera buwan-buwan or tumataas ang value niya, ito ang asset. At ang mga mayayaman, dinededicate nila ang oras nila para maghanap at mag-acquire ng mga assets. Ang mga liability naman mga kaibigan, ang pagbili ng latest at pinakamagarang sasakyan, nahuhulugan every month for 3 to 5 years. Latest iPhone, luxury bags, luxury wallets, basta naglalabas siya ng pera sa pocket nyo, ito ay liability. Karamihan sa atin takot mag-invest sa stock market or sa isang negosyo dahil posibleng malugi, ngunit willing bumili ng sasakyan na siguradong babagsak ang value after 6 months. Hindi ibig sabihin nito na ang mga mayayaman ay walang latest na iPhone or latest na sasakyan. Meron din sila niyan, ngunit ang pera na ginagamit nilang pangbili ay kinukuha nila mula sa assets. Number 2, the rich make money work for them. Ang mahirap, pagdating ng sahod, diretso ito sa pagbayad ng liabilities katulad ng kotse, credit card, bahay, at kung ano-ano pa. Nakatali ang oras nila sa kanilang trabaho araw-araw. Kahit gaano kataas ang sweldo, kailangan pa rin pumasok mula 9 to 5 p.m. Ayon sa libro, ang tawag dito ay rat race. Kumikita ka nga, ngunit wala kang freedom na parang dinededicate mo ang buhay mo sa trabaho. Para makatakas sa rat race, sabi ni Rich Dad, ang mayaman, pagkuha ng sweldo, diretso ito sa pag-invest ng assets. At kapag mas malaki ng kinikita niya sa assets kesa sa trabaho niya, pwede na siya mag-resign upang makapag-concentrate para mag-acquire ng mas maraming assets. Hindi natali ang oras nila sa isang trabaho at ang pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Tulad sa sinabi ni Warren Buffett, ang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo, if you don't figure out how to make money while you sleep, you'll be working for the rest of your life. Number 3, learn how to sell. Parang ba ito nagbebenta ng insurance o kondo? O mga unladista, parang ganun. Paano kung mahiyain? Okay lang yan kasi karamihan din naman sa atin ay mahiyain. Ako din mahiyain, ngunit kailangan natin ma-overcome ito para umunlad. Lahat ng ginagawa natin sa araw-araw ay related sa pagbenta.
Nakapag-post ka na ba ng selfie sa Instagram? Alam nyo ba na isa itong form ng pagbenta? Kasi mga kaibigan, hindi ka basta-basta magpo-post ng kahit anong photo. Kailangan muna magandang angulo mo. Pag maganda na yung angulo mo, kailangan magandang lighting. Pag maganda na yung lighting, kailangan sakto lang yung filter. Tapos bago mo i-post, kailangan maganda din yung caption. Tapos pag-post mo na at kapag maraming likes, ibig sabihin, nabenta mo ang selfie mo ng mabuti. Mga uladista, lahat ng negosyo ay nabubuhay sa pagbenta nila ng produkto. Kung walang benta, walang kita. Sa libro, may nagtanong kay Robert Kiyosaki na isang babaeng may master's degree sa English literature. Paano ba maging best-selling author katulad mo? Ang sabi ni Robert sa kanya ay mag-enroll siya sa isang sales training course. Na-offend ang babaeng to kasi sabi niya, may master's degree ako. Bakit ako mag-enroll sa isang sales training course lang? Ang sabi ni Robert sa kanya, ang nakasulat sa libro ko ay best-selling author, hindi best writing author. Kaya kahit gaano kaganda ang produkto mo, kung di ka marunong magbenta, wala kang kita. At yan mga uladista ang 3 tips. Dahil pinanood yung buong video, meron pa tayong isa pang bonus tip at yun ay overcoming obstacles. Mga uladista, habang lumalaki tayo, palagi nating naririnig, mag-aral ka na mabuti para paglaki mo, meron kang safe at secure na trabaho. O kaya, naku, mahirap magnegosyo, baka malugi. Mahirap mag-invest sa stock market, paano kung bumagsak? Keep it safe, avoid risks. Yun ang palagi nating naririnig. Ayon sa libro, ito ay tinatawag na defensive thinking. At sabi ni Robert Kiyosaki, often in the real world, it's not the smart that get ahead, but the bold. Parang sa basketball, upang manalo, kailangan mas mataas ang score mo sa kalaban. Paano ka kung makakascore kung puro ka depensa? Kung di ka sumugod, hindi ka makakascore. Lahat ng ginagawa natin ay may risk. Kahit mag-stick tayo sa trabaho natin na akala natin ay safe and secure, sa panahon ng paggawa ng video na ito, may pandemic, dulot ng COVID-19 o ang tinatawag nilang coronavirus. Marami ang tumigil sa trabaho at dahil no work, no pay, hindi na alam kung saan kukuha ng pang-grocery. Mga uladista, kailangan natin palitan ang ating mindset, habits, and actions para umunlad. Ayan mga uladista ang mga mayaman hacks mula sa libro. Ano yung pinakagusto nyo? Isulat nyo lang sa comments para i-discuss natin. Ako ang pinakagusto ko, yung number 1, difference between asset and liability. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please like. Subukan natin makakuha ng 100 likes. At kung gusto nyo pa ng mga videos na tulad nito, please subscribe and don't forget to hit that notification bell. Maraming salamat mga uladista. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life. Mga kaibigan, napapaisip ba kayo kung bakit hindi nakakaahon sa kahirapan ng marami sa atin? Kahit may trabaho at mataas ang posisyon, ay marami pa ring utang at hindi pa rin sapat ang kinikita. Sa video na to, tatalakayin natin ang 8 reasons kung bakit ang ilan sa atin ay mahirap pa rin. Welcome sa Trilyonaryo, ang puntahan ng mga future trillionaires para ma-inspire. Number 1. They spend their money on material things. Cars, clothes, shopping, inuman. Lalabas ang latest iPhone? Swipe lang ng credit card. 24 months to pay naman, di ba? Kung ganito ka buwan-buwan, kahit malaki ang sweldo mo, ay palagi kang back to zero. Number 2. Mahilig magpakita ng kayamanan. Ito mga kaibigan natin na mga showy, at palagi post ng Starbucks at kung saan-saan pang yayamanin na restaurant na uso. Pinapakita nila ang kanilang branded na suot, ang branded na watch, at kung ano-ano pa. Mga kaibigan, wala namang masama ang mag-share ng achievements. Ngunit kailangan natin tanungin ang sarili natin ang reason behind sa pag-share nito. Number 3. Walang ipon. At dahil mga kaibigan, ang iba sa atin ay mahilig magpakita ng kayamanan at ginagastos sila ang pera nila sa mga material na stuff, tuloy wala silang ipon. Ang golden rule ayon sa libro ng Richest Man in Babylon, dapat magtago ka ng 10% ng kinikita mo buwan-buwan,
Dahil dito ka kukuha ng iyong emergency fund at pera pang invest para mapalawak ang iyong negosyo at maging successful. Number 4. Lubog sa utang or tinatawag nilang bad debt. Mga kaibigan, marami sa atin ang maxed out ang credit card, may utang kay Beshi, may utang kay Mamshi. Umutang dahil birthday at kailangan mag-celebrate at manlibre. Ayon sa librong Rich Dad Poor Dad, ito ay tinatawag na bad debt. Ang good debt naman ay ang utang para dumami ang investments at para palaguin ang negosyo. Number 5. Depends on one's source of income. Karamihan sa atin ay nagdidepende sa isang source of income. Yun ay ang ating trabaho. Paano na kung ang trabaho ay mawala? Paano na ang source ng income? Tulad ngayon na may pandemya, marami sa atin ang nawalan ng trabaho at ngayon hindi na alam kung saan kukuha ng pera. Ang mga successful mga kaibigan, maraming sources ng income tulad ng real estate, stocks, negosyo at iba pa. Ika nga sa kasabihan, if your job is your only source of income, then you're one step away from poverty. Number 6. Iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Karamihan sa atin ay ito ang primary goal sa buhay. Kailangan branded ang suot. Dapat kumakain sa mga sosyali na restaurant. Dapat yayamanin ang venue ng gender reveal. Kahit na lubog sa utang at maxed out ang credit card. Sabi nga ng A-list celebrity na si Will Smith, too many people spend money they haven't earned to buy things they don't want, to impress people they don't like. Number 7. Umaasa sa sustento ng ibang tao. Ito ang mga kaibigan natin na mahilig magpabili, mahilig magpalibre. Wala na nga silang trabaho at sila pa ang demanding. Minsan mas malaki pang luho nila kesa sa nagsusustento sa kanila. Ang successful mga kaibigan ay walang inaasahan kundi ang kanilang sarili. Sila ang nagbabanat ng buto, sila ang nagkakayod, at sila din ang bibili ng kanilang sariling mga luho. Number 8. Ang biglang yaman mentality. Ito ang mga kaibigan natin na gustong maging overnight millionaire. Gusto nila instant. They want something for nothing. Hindi nila naintindihan na being rich and successful takes time and effort. Ito ang mga kaibigan natin na mahilig makipagpustahan at nagiging biktima ng pyramid scam. At ayan mga kaibigan ang 8 reasons. Mag-recap tayo. Number 1, they spend their money on material things. Number 2, mahilig magpakita ng kayamanan. Number 3, walang ipon. Number 4, lubog sa utang o bad debt. Number 5, depends only on one source of income. Number 6, iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Number 7, umaasa sa sustento ng ibang tao. Number 8, biglang yaman mentality. Ano yung pinakagusto nyo mga kaibigan? Isulat nyo lamang sa comments. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please like. Subukan natin makakuha ng 500 likes. And don't forget to share. Kung gusto nyo pa ng mga videos na tulad na to, please subscribe and don't forget to hit that notification bell. Maraming salamat mga kaibigan. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life. Maraming salamat sa pagnood. Mga kaibigan, sa mga high school reunion, bakit meron tayong mga batchmates na sobrang yaman at successful at iba naman ay wala pa rin napundar hanggang ngayon? Bakit kaya ito nangyayari? Pantay-pantay naman tayo nung nag-graduate. Bakit may mga taong mistulang lapitin sa swerte at bakit may mga taong tinatakbuhan naman ng swerte? Sa video na to, tatalakayin natin ang 5 rich habits mula sa librong Rich Habits, The Daily Success Habits of Wealthy Individuals ni Tom Curley. Welcome sa Trilyonaryo, ang puntahan ng mga future trillionaires para ma-inspire. Number 1. Pursigido. Karamihan sa atin ay masasabing ang pagiging pursigido ay isang inborn personality trait. Ngunit ang katotohanan ay isa itong habit. At ang kagandahan dyan ay ang habit ay pwedeng matutunan. Tulad sa libro ni Seth Godin na The Dip,
Ang dip ay isang punto ng inyong journey sa pag-unlad na mistulang feeling mo stuck ka. Ang main factor nito ay baka hindi mo nakukuha ang resulta na gusto mo agad. Ito ang point na gusto mo na mag-quit. Ang daan sa tagumpay ay hindi straight. Maraming pagsubok na dapat ma-overcome upang makamit ang iyong pangarap. Ang mga taong nakakalampas sa dip na ito ay nagtatagumpay sa kanilang larangan. Isang halimbawa nito ay ang author ng Harry Potter na si J.K. Rowling. 12 beses siyang nireject ng mga sikat na publishers bago may nag-accept at mag-publish ng libro niya. Isipin niyo mga kaibigan, nag-effort siya para isulat ang libro. Kung nag-give up siya sa pangatlo or panglima or pang-10 rejection, baka ngayon walang Harry Potter na libro. At ngayon, bilyonaryo na siya. Number 2, may SMART goals. Ano itong SMART goals? Specific, measurable, attainable, realistic, at time-bound. Lahat tayo may goals, ngunit ang karamihan sa atin ay hindi specific. Halimbawa, ang goal na maging mas mayaman. Kung nakapulot ka ng 5 piso sa daan, naabot mo na ang goal mo. Kasi ngayon, mas mayaman ka na ng 5 piso. Ito ba ang goal na gusto mong ma-achieve? Dahil ang SMART Goal Framework ay may criteria, mas madali mong ma-monitor ang progress at ang mga strategies mo para ma-achieve ito. Halimbawa, magkano ang target mong ipon pagdating ng December 31, 2021? Magkano dapat ang ipon mo buwan-buwan para mabuo ang target na ipon na ito? Ano ang dapat mong gawin para makamit ang target na to? Pag na-identify ang target na ipon, mas specific na ang goal. At ang target na ipon buwan-buwan ay nagsisilbing milestone or ang sukatan para ma-measure ang progress mo. Ngayon, ang goal mo na ay achievable at realistic. Ang SMART Goal Framework ay importanteng tool para maging mas pursigido. Number 3, sila ay positibo. Naobserba ni Tom Corley na ang mayayaman ay may positibong pagtingin sa buhay. Sila ay masigla, masaya, at mapagpasalamat sa mga biyaya nila. Bakit ito importante? Kasi mga kaibigan, karamihan sa mga mayayaman ay nagsisimula sa pagtayo ng munting business or negosyo. 20% ng mga negosyo ay nagsasara sa unang taon. 30% naman nagsasara sa pangalawa. 50% sa ika-5 at 70% sa ika-10 taon. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsisimula ng negosyo ay maraming pagsubok at hirap at dapat may positive outlook ang papasok dito. Paano kung empleyado? Kailangan din ba ang positive outlook para maging successful? Sa isang pag-aaral noong 2008, ang positibong empleyado ay mas masaya at mas maayos ang performance sa trabaho. Kaya kapag oras na mamili sila ng ipopromote, sila ang palaging nasa shortlist. At isa pa dyan mga kaibigan, kung meron kang nega na katrabaho, gusto mo ba siyang kasama buong araw? Gusto mo ba siya kasama tuwing lunch break? Ika nga sa kasabihan, a negative mind will never give you a positive life. Number 4, sila ay nag-aaral. The more you learn, the more you earn. 80% ng mga mayayaman ay nagde-dedicate ng pagbasa ng mga libro. At 85% naman ay nagbabasa ng 2 to 3 books kada buwan. Ang iba naman ay nag-enroll sa mga online courses para sila lalong matuto. Ako din naman, mahilig magbasa. Bakit ganun? Ayon sa libro ni Tom Corley, ang mga mayayaman kaya nilang i-translate into actionable information na magagamit nila sa pagyaman. Prioridad nila ang self-education. Mataas ang kanilang IQ, pero hindi ito yung IQ na natutunan natin sa school. Ang IQ dito ay tinatawag na implementation quotient. Kailangan na i-implement mo ang natutunan mo sa totoong buhay. Paano kung walang oras magbasa? Walang problema yan mga kaibigan. Mag-subscribe lang kayo sa channel na to at iisa-isay nating tatalakayin ang mga librong pagyaman para lahat tayo ay matuto. Number 5. Pinalilibutan nila ang sarili nila ng mga katulad nilang gustong magtagumpay. Ika nga sa kasabihan, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Naiintindihan ng mga mayayaman na importante ang maging goal at success-oriented. Kung may kasama kang walang ginagawa kundi pagchismisan ang ibang tao, yun din likely ang gagawin mo. Halimbawa, isa sa mga pinaniniwalaan ng mga mayaman ay health is wealth.
Kung si Beshi ay gustong pumayat ng 10 pounds, ngunit ang mga kasama niya ay mahilig mag-milk tea at samgyupsal, mahihirapan siyang ma-achieve ang goal niya. Pero kung ang kasama niya ay mahilig mag-diet, nagbabike, nagja-jogging, mas ma-achieve niya ang goal niya. Nung ikaw nasa school pa tapos hindi ka nakapag-aral sa exam, tatabi ka ba sa kaklase mong hindi rin nag-aral? Or tatabi ka ba kay Mars na alam mong palaging nag-aaral, kumpletong assignment, walang absent? Pinipili ng mga mayayaman na makasama ang kapwa nilang successful para mapag-usapan nila ang kanilang best practices. Ito ang nagsisilbing motivation nila para mas maging successful at makamit nila ang kanilang life goals. Sabi ni Tom Corley, kailangan mo ng trusted at reliable supporters. At ayan mga kaibigan ng mga rich habits, i-share sa buong tropa ang video na to para matutunan din nila ang mga rich habits at ganun, lahat kayo sama-sama sa pag-unlad. Ano ang pinakagusto nyo? Isulat lamang sa comments dahil ang act na pagsulat ng isang bagay ay lalo itong mananatili sa'yo. Ang pinakagusto ko ay ang number 3 na sila ay positibo. Kung nagustuhan niyo ang video na to, paki-smash ang like button. Subukan natin makakuha ng 1,000 likes. At kung may natutunan kayo, please subscribe and don't forget to smash that notification bell para ma-notify kayo sa mga next videos natin para mas lumawak ang ating kaalaman sa pag-unlad. Magkita-kita tayo sa next video. Keep learning because life keeps teaching. At laging tandaan, good vibes, good life. Mga kaibigan, natanong niyo na ba sa sarili niyo kung paano mag-isip ang mayaman para umunlad? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 mindsets ng mga mayayaman na pwede nating i-apply sa ating buhay. Number 1. Binabayaran muna nila ang sarili nila. Ano ang ibig sabihin nito mga kaibigan? Pagdating ng sweldo, ang una nilang ginagawa ay nagsaset aside sila ng savings bago mag-shopping o kumain sa labas. Kadalasan kasi ang ginagawa ng marami ay diretsyong lumalabas sa bar at club at mag-enjoy. Thank God it's Friday, ika nga. Tapos bumibili sila ng bagong sapatos, damit at kung ano-ano pa. At kung ano man ang natira, yun na ang savings nila. Importante ang savings para sa mga emergency at para mag-invest sa iba't ibang streams of income. Ang sabi sa librong The Richest Man in Babylon, kailangan mag-ipon ng at least 10% ng ating kinikita, buwan-buwan. Number 2. Nag-i-invest sa sarili. Ang mga mayaman ay nag-i-invest at palagi natututo ng iba't ibang mga skills. Maraming libro na pwede nating basahin para umunlad, katulad ng Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki or ang pinakasikat na How to Win Friends and Influence People ni Dale Carnegie. Sa libro na ito, malalaman nyo kung paano makitungo sa mga kasama nyo sa trabaho upang gumanda ang inyong working relationship at ultimong ma-promote. Marami pang iba't ibang libro na pwede natin pagkakuhanan ng mga kaalaman at tatalakayin natin yan sa channel na ito. Number 3. Take responsibility for their lives. Karamihan sa atin palagi may sinisisi kung bakit hindi tayo successful at never natin sinisisi ang ating sarili. Kesyo ganito ang gobyerno, masama ang ekonomiya, o kulang ang pag-aruga ng ating mga magulang. Kaya ganito na lang, kaya imbis na magsumikap, ay give up na lang. Ang mayayaman, walang ibang sinisisi. Kung hindi maunlad ang kanilang buhay, alam nila na walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili nila. Alam nila na kung di sila magsumikap, hindi sila uunlad. Kasi nasa kamay nila ang kanilang kapalaran. Ika nga sa kasabihan. Hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Ngunit kasalanan mo na kung namatay kang mahirap. Number 4. Don't rely on one source of income. Ang karamihan sa atin ay isa lang ang source of income. Ang ating trabaho. Sa nakita natin sa sitwasyon ngayon sa COVID-19, marami sa atin ang nawalan ng trabaho at dahil yun lang ang ating source of income, ngayon ay nahihirapan. Ang mga mayayaman, maraming pinagkakakitaan dahil sinunod nila ang tip number 1, maaaring nakapag-invest na sila
sa isang condo or apartment for rent. Or meron silang online business sa Lazada or Facebook. Ang tawag nito mga kaibigan ay passive income. Isa siyang stream of income na pwede mong gawin on the side habang may trabaho ka at hindi kailangan ng iyong full attention. Number 5, may vision. Karamihan sa atin ay hindi alam kung ano ang gusto sa buhay. Kahit ang pinakamabilis na eroplano, kung walang destinasyon, ay lilipad lang kung saan-saan at masasayang lang ang oras at kung maubusan na ng gasolina, babalik na lang siya kung saan siya nanggaling or worse, crash landing. Ang mayayaman ay may clear vision kung ano ang gusto nila sa buhay. Araw-araw nilang tinatrabaho ang kanilang vision dahil ito ang kanilang ambisyon. Hindi sila titigil hanggang makamit nila ito. Ayon sa libro na The Secret, if you know what your purpose is to do in life and find ways to incorporate that purpose daily, you'll be able to maintain that happy feeling and attract more of that into your life. Ayan mga kaibigan ang 5 mindsets ng mga mayayaman. Anong mindset ang pinakagusto nyo? Ipaalam nyo sa comment section at i-discuss natin. Sa akin, ang pinakagusto ko ay ang number 3 na take responsibility for your life. Maraming salamat sa pagnood at kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share. Pag gusto nyo pa ng mga videos na pag-unlad, please subscribe and hit that notification bell. At laging tandaan, good vibes, good life.